Ano ang kanilang mga posisyon sa mahalagang issue at sagot sa pinakamabibigat na problema ng bayan? Sa video na ito, magkakaroon tayo ng masusing pagsusuri sa isa sa mga pinakainaabangan na kaganapan sa politika. Ang The GMA Senatorial Face-Off 2025 na ginanap noong Pebrero 1, hindi lang basta debate ito. Ito ay isang mahalagang plataporma kung saan naipalabas ng mga nangungunang kandidato sa Senado ang kanilang mga pananaw at posisyon sa mga isyong nakakaapekto sa ating lahat. Sama-sama nating susuriin ang kanilang mga sagot sa mga matitinding tanong tungkol sa ekonomiya, edukasyon, kalusugan at iba pang mahahalagang aspeto ng ating lipunan. Pag-aaralan natin ang kanilang mga plataporma, susuriin ang kanilang mga kakayahan at susubukan nating tukuyin kung sino ang may pinakamahusay na plano para sa ating bansa. Maghahanda rin tayo ng mga highlight ng debate, mga nakakagulat na sandali at mga mahahalagang punto na dapat nating tandaan. Layunin nitong video na bigyan kayo ng komprehensibong pagsusuri upang makatulong sa inyong pagdedesisyon sa darating na halalan. Kaya't manatili kayo hanggang sa huli at samahan ninyo ako sa pagtuklas ng katotohanan. Mahigit 6 na po ang official candidate sa pagka-senador. Mahigit 30 po sa mga yan ang inimbitahan namin base sa kung sino-sino ang mga nanguna sa pinakahuling SWS at Pulse Asia surveys. At narito na po ang 12 mga kandidato na tumanggap sa hamon at ipapakilala po namin sila base sa nabunot nilang pagkakasunod-sunod. Bawat isa sa kanila may 20 seconds para sumagot para sa panimulang tanong. Makakasama natin ngayong gabi, Valenzuela Representative Eric Martinez, Independent. Congressman Martinez, ang tanong ng bayan, matatapos na po ang pangatlong termino nyo bilang kongresista. Bakit ang puntiryaho nyo ngayon ay pagka-senador? You have 20 seconds. Eric Morales Martinez mula sa lungsod ng Valenzuela, nagsimula ng paglilingkod bilang choir at pianista sa simbahan, isang Katoliko. SK Kagawad, Barangay Kagawad, Konsehal ng Bayan, Vice Mayor at Congressman. Legislatura, 33 years of experience. Ang trabahong senador ay paggawa ng batas. Susunod, Attorney Jimmy Bondok ng PDP Laban. Attorney Bondok, isa kang composer, singer at naging miyembro rin ng Board of Directors ng PAGCOR. Parang ang layo po ng nilaktaw nyo dahil gusto nyo ngayong maging senador. Bakit po? Ako po ay naniniwala sa tunay na pagbabago ng isip at ng puso. At katulad po ng pagbabago na ginawa ko sa aking buhay, gusto ko rin pong baguhin ang Senado bilang isip at puso ng bayan. Gusto ko magkaroon ng diplomasya at disiplina sa Senado, lalo na ang diplomasya na ang pagiging magalang sa pagtalakay ng mga problema ng bayan natin. Dating Party List Representative Teddy Casino ng Makabayan. Ginoong Casino, 3 beses ho kayong nahalal bilang Party List Representative. Pansamantala ho kayong nawala sa mata ng publiko. Ngayong nagbalik ang gusto niya na hong puntahan, Senado. Bakit po? Ako po ay tumatakbo sa Senado dahil kailangan may aktivista sa Senado. Nakita na ho natin, puro na lang mga miyembro ng political dynasty, mga kinatawan ng mayayaman at kapangyarihan. This time po, subukan naman natin ang isang taong subok na ang pagkikipaglaban para sa interes ng masang Pilipino. Teddy Casino po, para sa inyo. Attorney Vic Rodriguez, Independent. Attorney Rodriguez, nung nagbitiw ho kayo bilang Executive Secretary, sinabi nyo na gusto nyo nang mag-focus sa inyong pamilya. Ano po ang nagtulak sa inyo ngayon na tumakbo bilang senador? Hindi ko masikmura ang korupsyon, kaya ako'y kumakandidato upang labanan ang korupsyon sa Senado, bantayan ang budget, at maging tunay at maisog na oposisyon sa Senado. Danilo Ramos ng Makabayan. Ginoong Ramos, matagal po kayong leader ng mga magsasaka at ngayon papasok sa politika. Bakit po kayo tumatakbong senador? Unang-una po, katawanin at isulong ang interes ng milyong magsasaka at manggagawang agrikultural, tunay na reforma sa lupa, palawakin ang natataniman ng pagkain, hadlangan ang land use conversion, pangalawa po, isulong ang pagpapababa
ng presyo ng bigas. Magsasaka, itanim sa Senado, taong bayan ang panalo. Party List Representative Franz Castro ng Makabayan. Representative Castro, dati ho kayong math teacher, union activist at kongresista. Minsang nasa mga kilos protesta ho kayo. Bakit gusto nyo ngayong dalhin ang laban sa Senado? Teacher Franz Castro, nagsilbing guro sa Kongreso. Ang ating pong karanasan sa Kongreso ay gusto nating dalhin sa Senado. Magsisilbing boses ng mga guro sa Senado, tuturuan ng leksyon ang mga kurap at abusado sa gobyerno. Retired Colonel Ariel Querubin ng Nationalista Party. Colonel Querubin, isa ho kayong Medal of Valor awardee at matagal nang retirado bilang sundalo. Ngayon, ang gusto nyo naman hong pasuking bakbakan ay sa politika. Bakit ho sa Senado? Yung Ariel Querubin po, walang takot na lumaban sa korupsyon, sa magnanakaw, at kahit na sa mga duwag. Ang kailangan ho natin ngayon, isang matapang na senador na lalabanan ng korupsyon at maninindigan sa taong bayan. Yodi de Guzman ng Partido Lakas ng Masa. Ginoong de Guzman, tumakbo ho kayong senador pero natalo. Noong 2022 naman, kumandidato ho kayo for president pero hindi rin po nagtagumpay. Ngayon, tatakbo po kayong muli. Bakit po? Hindi ko matanggap na ang tatakbo uli ngayong sa pagka-senador ay mga dating mga politiko na nagbalik-balik na sa pwesto pero wala naman nagawa sa problema ng masang Pilipino. Kung ano yung problema ang hinihingi ng mga manggagawang Pilipino noon, hanggang ngayon problema pa rin. Kaya yun ang nagtulak sa akin para irepresenta ang interes ng mga manggagawa sa Senado. Senador Ronald Bato de la Rosa ng PDP Laban. Senator De La Rosa, naging PNP chief po kayo at nanalong senador noong 2019. At ngayon, gusto nyo po uling ma-re-elect. Gusto kong ma-re-elect dahil mahal ko ang Pilipinas. Gusto kong ipagpatuloy yung aking serbisyo bilang isang senador na gumagawa ng mga batas na makakontribute towards nation building. Attorney Luke Espiritu ng Partido Lakas ng Masa. Attorney Espiritu, hindi po ito ang unang beses niyong tumakbo para sa Senado. Nabiguho kayo noong 2022. Bakit gusto niyo huling sumabak o sumubok sa pagkasenador? Marami ang mga sumuporta sa atin noong 2022 at tayo ay nagbibuild upon doon sa suportang yon na gusto ng pagbabago sa ating lipunan. Kailangan wasakin ang kapangyarihan ng mga political dynasties at kailangan itong kumbinahin sa isang social justice agenda kung saan ang mga manggagawa, magsasaka at maralita ay magkaroon naman ng patas na pagtrato sa ating lipunan. Dating COA Commissioner Heidi Mendoza, Independent. Commissioner Mendoza, naging commissioner ho kayo ng Commission on Audit o COA. Bakit gusto niyo ho pa ring pasukin ang magulong mundo ng politika? Ang hinaing ng bayan, tax ng ina mo, saan napunta? Ako po'y naglingkod ng 27 taon, hindi nagnakaw at hindi magnanakaw. Kailangan ng Senado ang isang tapat. Naghahanap ang bayan ng mapapagkatiwalaan. Iniaalay ko ang sarili ko dahil nakipaglaban ako at nagtaya ng buhay laban sa katiwalian. At Attorney Ernesto Arellano ng Katipunan ng Kamalayang Kayumanggi. Attorney Arellano, matagal niyo pong inilalaban ang karapatan ng mga manggagawa bilang isang abogado. Sa edad na 83, bakit niyo po gustong pumasok sa Senado? Dahil sa buong panahon na yan, ang lipunang Pilipino ay isang tatsulok. 6% lang ang nasa tuktok at ang 94% ay nasa ibaba. Gusto kong lumikha ng lipunan na may pagkapantay-pantay. Maraming salamat po. Sila ang 12 kumasa sa aming hamon na sumagot sa mga tanong ng bayan. Napakahalaga po ng mga ganitong debate para mas makilala pa ng mga botante ang mga senatorial aspirant, lalo na ang kanilang kakayahan at paninindigan para sa mas matalinong pagboto sa eleksyon 2025.
Simulan na po natin ang debate round. Simulan na po natin ang unang issue na pagdedebatihan. Noong 2018, nag-withdraw ng membership ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC na siyang naglilitis sa war crimes, genocide at crimes against humanity. May mga nagpapanukala na dapat bumalik ang Pilipinas sa ICC dahil sa di umano'y extrajudicial killings o EJKs. Pero sabi naman ng iba, ang pagbabalik dito ay banta sa soberanya ng Pilipinas. Ang tanong ng bayan, panahon na ba para muling bumalik ang Pilipinas sa International Criminal Court o hindi? Mga kandidato, itaas nyo na po ang inyong mga boto. Yes or no? At ang sasalang para pagdebatehan ang isyong ito, si dating Congressman Teddy Casino na sang-ayon sa paglahok muli sa ICC, habang tutol naman si retired Colonel Ariel Querubin. Unahin po natin si Ginoong Casino. Bakit ho kayo pabor? You have 30 seconds. Kailangan natin bumalik sa ICC dahil bulok ang sistema ng hustisya sa ating bansa at kailangang may ibang matatakbuhan ang mga biktima ng mga matitinding krimen sa ating bansa. Dito ho kasi sa ating bansa, double standards ang justice system eh. Kung mahirap ka, wala kang koneksyon, wala kang makukuhang hustisya. Lalo na kapag ang katapat, ang nambiktima sa iyo ay pulis, military, o kaya mataas na opisyal ng gobyerno. Mabuti na lang ako, nakasuhan si General Bato at si President Duterte. At least kahit papaano may natakbuhan yung mga biktima ng EJKs. Ipapaliwanag naman ni Colonel Querubin kung bakit siya kontra sa muling pagsali ng Pilipinas sa ICC. Meron din po kayong 30 seconds. Hindi ako sang-ayon dahil umalis na tayo. Ba't pa tayo babalik? Isa pa, bakit tayo malilitis ng ibang ng banyaga? No? Magpapahusga ba tayo? Magpapalitis tayo sa mga banyaga? Ako nakulong ng 2 beses. No? Sumali tayo, nasa proseso na yan. At ako naniniwala sa ating justice system. Kung ang kulang lang abogado, di magbigay tayo ng mga sapat na abogado para sa mga biktima. Ginoong Casino, you have 15 seconds. Oo, ay naniniwala na ang hustisya para sa Pilipinas, pareho rin ang hustisya sa ibang bansa. No, di ba nakatakip nga ang mata ng hustisya? Kaya anong kinakatakot ng mga kinakasuhan sa ICC? Ang problema nga, hindi naman sila nakakasuhan dito dahil magkakasabwat ang mga gumagawa ng krimen at mga dapat mag-imbestiga. Colonel Querubin, reaction niyo po. You have 30 seconds. Ganon din ang paninindigan ko. Ayaw ko na ang maghuhusga sa akin at maglilitis ng mga kasalanan ko isang banyaga. Colonel Querubin, ngayon po naman, meron kayong oras para tanungin si Ginoong Casino. Mag-react po sa sinabi niya kanina. You have 15 seconds. Yeah, anyway, kaibigan natin si Congressman Teddy Casino. Ang tanong ko lang, hindi ba kayo naniniwala talaga sa hustisya natin? Alam niyo po, karanasan ng bawat mamamayan na talagang may double standard sa ating bansa. Tingnan na lang natin yung mga EJK victims. 6,000 yan, mahigit 7,000. At ilan lang ang nakasuhan ng mga pulis, ilan lang ang actually na-convict, 4 lang ho yata. Dahil yung mismong nag-iimbestiga, ayaw mag-imbestiga. Yung mga piskal, ayaw mag-file ng kaso. Saan po tatakbo yung ating mga kababayan? Mabuti nga nandyan yung International Criminal Court para doon madinig at doon magkaroon ng hustisya yung ating mga kababayan. Maraming salamat po, Ginoong Teddy Casino at kay retired Colonel Ariel Querubin. At dahil nabanggit po ang pangalan ni Senator Bato de la Rosa, hingin po natin ang kanyang komento sa sinabi ni Ginoong Casino. Since nabanggit ang pangalan ko, I just would like to react that the ICC is not all about justice. ICC is about control. They are not after justice, they are about controlling all the member nations of the ICC. Bakit? Nakita ko ito sa kaso natin sa Pilipinas. Kung saan, kahit na maganda yung pinalabas ng ating abogado sa Pilipinas, nasagot. Okay. Sorry po. It's all the time we have. Sa Kamara may panukalang nagsusulong sa
mandatory random drug testing sa lahat ng elected at appointed government officials. Pero inalmahan ito ng ilang mambabatas dahil labag daw ito sa konstitusyon, lalo't hindi ito kasama sa qualification sa mga tumatakbong kandidato. Ang tanong ng bayan, sinusuportahan mo ba o hindi ang panukalang dapat dumaan sa mandatory random drug testing ang mga elected at appointed official ng gobyerno? Mga kandidato, bumoto na ho kayo, yes or no? Dalawang abogado naman ang magtatapatan, sina Attorney Vic Rodriguez at Attorney Luke Espiritu. Ako po ay sang-ayon na sa mandatory drug testing sa lahat ng elected and appointed officials sa gobyerno bilang pagtugon sa Article 11, Section 1 of our Constitution that public office is a public trust at dapat lahat ay may accountable sa ating mamamayang Pilipino. Kulang pa po yung oras nyo, baka may gusto pa ho kayong sabihin. At yun nga po aking isinususog din, yung Dangerous Drugs Board Resolution number 13 series of 2018 na nagpapahintulot na i-undergo sa drug test ang mga elected officials. Okay, pakinggan po naman natin ang posisyon ni Attorney Luke Espiritu. Ang pagsugpo sa droga, hindi yan magic formula para sulbahin ang lahat ng kabulukan sa gobyerno. And dyan na naman tayo, ginagamit na naman natin ang droga bilang pinagkakasya natin ang problema ng buong bayan na yan ang magiging problema. Yan ay tukhang mentality ni Duterte. Kaya yan lumalabas dahil aminin na natin, nagbabanggaan si Marcos at si Duterte pinaparatangan niya si Marcos na bangag. Kaya meron tayong mga mandatory drug testing na ganyan. Sawang-sawa na ang taong bayan sa bangayan ng Marcos at Duterte. Pag-usapan nyo yung tunay na issue sa kahirapan, hindi yung mga droga-droga na yan. May sagot ho ba kayo doon? Kinakailangan malinaw sa atin. Bakit ang mga security guard bago ma-hire sa trabaho, kinakailangan sumailalim sa drug testing? Ang pagiging opisyal ng gobyerno, ikaw ay humihipo ng pera ng mamamayang Pilipino. Higit na mataas dapat ang standard natin sa mga naglilingkod sa gobyerno. Attorney Espiritu? Bakit hindi tayo magkaroon ng competency test, integrity test, honesty test, at mahigit sa lahat, pro-masa test? Dahil yun ang mas importanteng mga issue sa ating bansa. Yan ba yung bangayan ni Marcos at ni Duterte? Yan ba may kinalaman yan sa sahod na hindi nakabubuhay ngayon? Yan ba may kinalaman sa kontraktualisasyon na nagpapahirap sa ating mga manggagawa? Yan ba may kinalaman sa kahirapan? Yan ba may kinalaman sa presyo ng mga bilihin? At yan ang mga nararamdaman ng taong bayan sa ngayon, hindi yung bangayang Marcos at Duterte. Ang usaping droga ay hindi bangayan ng dalawang nagbabangga ang pamilya sa politika. Ito ay tunay na nangyayari at nagaganap sa ating bansa. Kaya ako ay naninindigan na dapat sumailalim ang lahat ng opisyal ng pamahalaan at simulan natin sa tanggapan ng Pangulo. Nung kayo po ay nasa Malacanang, Attorney Rodriguez, mawalang galang na po, nagpa-drug test po si President BBM nung siya po ay na-put under question dito ho sa isyung ito. And there were people questioning the veracity ng kanyang drug test results. I agree, Ma'am Jessica. No? Subalit, kaunting pagtatama lamang. Yung drug test na ipinakita, that was during the campaign period, sometime November of 2021. Noon namin ipinakita yung negative drug test. Subalit nagpapatuloy yung issue ng paggamit ng droga ng mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Para matapos na ang istoryang ito sapagkat ito'y interes ng lahat ng Pilipino. Sumailalim na sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test ang lahat. Yung bang drug test po ni President BBM noon, hindi po hair follicle test yon? Hindi ito hair follicle test. Okay, now you want him to undergo that test. Para matapos na yung usapin kung sino ba talaga ang gumagamit ng droga. Kinakailangan pagbigyan natin, again, ulitin ko, public office is a public trust. Malinaw yan sa ating saligang batas, Article 11, Section 1. At karapatan ng bawat Pilipino, lalo na ng mga kabataan, malaman kung tayo ba'y pinamumunuan ng isang taong may tamang pag-iisip. Gusto niyo po mag-react doon, Attorney Espiritu? Si Attorney Vic ang proof kung bakit ang droga ay may kinalaman sa bangayan Marcos at Duterte. Nung panahon na siya ay pro-Marcos, siya ay drug test ang kanyang pinapanlandakan na negative si Marcos. Ngayon na siya ay pro-Duterte, gusto niya ngayon i-testing si Marcos ng hair follicle test. At gusto niya ngayon nag-drug testing.
Maraming salamat po kay Attorney Rodriguez and kay Attorney Espiritu. In a senatorial debate, Attorney Vic Rodriguez again called on you to constitutional principle that public office is a public trust. Okay. Say to this, Mr. President. No. No. Why should I do that? That's, what is a public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test, please. There's no, wala namang connection ng sinasabi niya. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If he believed in what he was saying, why did he work for me? Sunod na issue na ho tayo, may panukala na sa Kamara ilimita lang ang confidential and intelligence funds sa mga ahensyang may kinalaman sa national security. Pero sabi naman ng iba, kailangan din ito ng civilian agencies para tumulong sa pangangalaga ng seguridad ng ating bansa. Ang tanong ng bayan, dapat bang tanggalan ng confidential and intelligence funds ang mga ahensyang wala namang kinalaman sa surveillance at intelligence gathering? Mga kandidato, itaas nyo na po ang inyong mga boto. Yes or no? At para pagdebatehan ang issue, pabor si dating COA Commissioner Heidi Mendoza at kontra naman si Attorney Jimmy Bondoc. Alamin natin kung bakit pabor si dating COA Commissioner Heidi Mendoza. You have 30 seconds po. Mga minamahal kong kababayan, napakinggan natin at napanood ang talakayan sa Kongreso kung paano ginamit ang intelligence funds. Rumampa si Mary Grace at 125 million inubos sa 11 araw. Sa gitna ng kahirapan, tumataas na gasolina, nagugutom at hindi nakakapasok ang mga dapat nasa eskwela. Bakit natin bibigyan ng confi funds ang mga ahensyang walang direct na mandato sa national security? Attorney Bondoc, you have 30 seconds naman po to explain your position or your vote. Ang sagot ko po dito ay hindi agad-agad. Nagkakaisa po tayo na talagang dapat labanan ng korupsyon. Ngunit ako po ay naniniwala na ang lahat ng government agencies ay may kinalaman sa national security. Ang national security po ay hindi lang terorismo, komunismo, kundi kuminsan internal threats sa ahensya at sa mga empleyado nito. At ang COA po ay naglabas ng magandang circular, 2015-01, na meron namang guidelines upang gastusin ang pondo na ito. Kaya hindi agad-agad. Reaction niyo po, Commissioner Mendoza, may circular daw ho. Salamat, Atty. Bondoc, at nabanggit ang circular na ating pinagtulong-tulungan, pinaghirapang gawin, 2015-1. Malinaw po doon at sinasabi, hindi lahat entitled sa confidential funds, di ba? Ay kung ikaw ay Department of Education, ayun ba naman nagawa na ng ibang sekretary na walang confi? Eh bakit ngayon meron? Attorney Bondoc, ang inyong tugon, you have 30 seconds. Ang tanong ko lang po, kay kagalang-galang po na Ma'am Heidi, ang bukod po sa Intel Funds, meron pa po sa inyong karanasan na mga pondo na inaabuso ng mga ahensya? At kung meron po, dapat din po bang tanggalin ang lahat ng pondo na ito? Attorney Bondoc, hindi po ito issue ng type of funds. Ito po ay issue ng type of audit. Iba po ang audit ng confidential funds dahil ito nga po ay cash advance at hindi po nakikita ang mga supporting documents. Maaari po ba ako mag-respond? Kasi ay, palagay ko oras ko pa po yun at naputo lang po. Opo. Sige po. Ako po kasi ay naniniwala sa proseso at napakaganda po ng guidelines ninyo. Ang pinagkaiba lang po ng ating paniniwala ay naniniwala ko na ang gobyerno ay nasa linya ng kaayusan at kaguluhan. Kaya ang lahat po ng ahensya kahit papano ay may kinalaman sa national security. Lalo po akong gumagalang at naniniwala sa proseso. Bilang isang auditor na may 27 years na karanasan, ang audit po is about process and compliance with laws, rules, and regulation. Public funds is about transparency and accountability. Subalit hindi ako nag-agree na lahat ay may relasyon sa national security. Graduate po ako ng National Defense, medyo po napag-aralan namin yan, at tatayo po ako na kailangan pag-aralan sino ang entitled sa confidential intelligence funds. Maraming salamat sa dating COA Commissioner Mendoza at kay Attorney Bondoc. Binuo ang Presidential Commission on Good Government o PCGG noong 1986 para bawiin o i-recover ang mga napatunayang
ill-gotten wealth ng pamilya Marcos noong panahon ng martial law. Pero ngayon, may mga panukala na i-abolish ang ahensya at ilipat na lang ang powers nito sa Office of the Solicitor General. Pero may mga tutol sa panukalang ito. Ang tanong ng bayan, sang-ayon ba kayo o hindi sa abolition ng PCGG? Bumoto na po kayo mga kandidato, itaas po ang yes or no. Ang magdedebate po tungkol sa issue kung dapat na bang i-abolish ang PCGG, si Attorney Ernesto Arellano na pabor sa pag-abolish ng PCGG at si Calyodi de Guzman na kontra. Unahin po natin ang posisyon ni Attorney Arellano. Meron po kayong 30 seconds. Pabor ako na ibalik ang mga ninakaw na pera ng sinumang gobyerno. Pero yung kasalukuyang PCCGG ay hindi niya nagampanan. So in principle, kinakailangan bawiin natin lahat ang kayamanan na Pilipinas na ninakaw ng sinuman. Pero kailangan natin effective yung committee na yan. Ginoong de Guzman. Hindi ako sang-ayon dahil may magandang performance yung mga nasa PCGG. Katunayan, sa nakalipas na mahabang panahon, halos nakabawi ng mahigit 164 billion pesos. Doon sa first 5-6 years niya, I think, nasa 64 billion ang kanyang nabawi. Hindi maliit na halaga yan. Kaya dapat i-maintain siya para higit pang mahabol ang mga iba pang mga nagnakaw sa kabanbayan ng mamayan dahil ang mga... Akala ko magkakampi tayo na bawiin lahat. Ano ang nangyari ng coconut levy? Ibinalik ba sa mga magsasaka? Hindi. Kaya yung principle na bawiin lahat ay dapat isang... Calyodi, meron po kayong 30 seconds naman. Kaya nga dapat hindi buwagin. Kaya kailangan dapat ituloy-tuloy yan dahil marami pang dapat bawiin. Marami pang mga dapat habulin. Si Lucio Tan, halos wala pang ni isang sentimo, hindi pa nababawian. Kaya dapat ipagpatuloy at i-strengthen para tiyakin na makabawi ang ating pamahalaan ng sapat na pondo sa mga ninakaw. Lalo na ngayon, usong-uso ngayon ang pagnanakaw. Kaya kinakailangan natin pagtibayin pa ang PCGG para habulin ang lahat ng magnanakaw sa bansa. Calyodi, you have 15 seconds. May kailangan pang habulin sa Coco Levy at yun nga yung dahilan. Pero bakit ba ayaw mo talaga magpatuloy ang PCGG? Sino nga habol niyan? Lalo na ngayon, sa klalagayan ngayon, mga goody-goody silang lahat. Kaya dapat natin ibalik. Bakit ayaw mo? Paano mo ngayon babawin yung mga ninakaw na Coco Levy Fund na dapat maibigay sa mga magsasaka? Ninakaw din ng mga magnanakaw sa PCGG. So kaya, lumikha tayo ng iba paraan. Maraming salamat kay Calyodi de Guzman at kay Attorney Ernesto Arellano. Sunod po na issue na tayo. Binuo ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC noong 2018 para labanan di umano ang insurgency sa bansa. Reklamo ng ilan ng re-red tag di umano ito. Minsan na ring pinuna ng COA o ng Commission on Audit ang mga irregularidad sa paggamit di umano nito ng pondo. Ang tanong ng bayan, pabor ba kayo o hindi na buwagin ang NTF-ELCAC? Mga kandidato, bumoto na ho kayo. Yes or no? Ang pares na sasalang si Danilo Ramos na pabor sa panukala. Kontra naman si Representative Eric Martinez. Unahin po natin kung bakit pabor si Ginoong Ramos. You have 30 seconds po. Dapat buwagin ng NTF-ELCAC dahil number 1, human rights violator. Pangalawa,
ang mamamayang ipinaglalaban ang kanilang karapatan at kabutihan ay tinatagoreang terorista. Katulad po ng inyong lingkod, 2 nakabonet, pinuntahan sa aming lugar, hinahanap ako dahil ako raw ay terorista. Kaya po dapat buwagin na, ang kinakailangan po ay igalang ang karapatang tao ng mamamayan. At ngayon naman, si Representative Martinez, ano po ang inyong posisyon? Malinaw ang mandato ng NTF-ELCAC. It's buwagin ang mga armed conflict. Malinaw ang report. 88 out of 89 armed groups ang na-dismantle ng NTF-ELCAC since 2018. 4,800 plus na barangay na dating balwarte ng mga armed conflict groups na ito ang na-neutralize at wala na sa impluensya nila. We seek peace sa kanayunan. Kapayapaan, hindi armed conflict. Ang accomplishment ng NTF-ELCAC ay Photoshop. Fake surrendery. Hindi po nalulutas ang problema sa kanayunan, sa halip tumitindi ang ligalig dahil sa militarisasyon sa kanayunan. I am one with you na igalang ang karapatan ng tao. Inasmuch yung red tagging should not be done indiscriminately. Ngunit mahalaga pa rin ang gampanin natin tungo sa kapayapaan. Armed conflict has no place in a society like our country. Bayaan natin gawin ang whole of government approach ng NTF-ELCAC and let the AFP do the talking para makorek yung problema ng red. Meron pa ho kayong chance, Representative Martinez, na magtanong o mag-react kay Ginoong Ramos. You have 15 seconds. Sa tagal po ng negosasyon, peace talks, 50 years on and off, nag-peace talks, ceasefire, ano po ang solusyon natin dito sa mga armed conflicts na to na nangyayari lalo sa kanayunan? Dapat lutasin ang ugat ng armadong labanan. Solusyonan ng kahirapan sa ating bayan, hindi militarisasyon. At pinakita po yan sa mahabang panahon. Ilang dekada na, mahigit 5, pero nananatili po. Dapat yung root cause ng armadong labanan. Kaya po mahalaga ituloy ang peace talks between GRP at NDFP. Maraming salamat po kay Representative Eric Martinez at Ginoong Danilo Ramos. Sunod na issue, ayon sa Quadcom ng Kamara, may sapat na basihan para kasuhan si dating Pangulong Duterte dahil sa dimanoy crimes against humanity sa kanyang drug war. Pero sabi ng kanyang mga kaalyado, politically motivated ang rekomendasyon ng Quadcom. Ang tanong ng bayan, dapat bang sampahan ng kaso si dating Pangulong Duterte o hindi? Para sa lahat ng mga kandidato, itaas na po ninyo ang inyong mga boto, yes or no. At ang mga sasalang para pagdebatihan ang isyong ito, si Representative Castro na pabor sa panukala. Conditional naman ang tugon ni Senator De La Rosa. Dapat lang kasuhan si dating Presidente Duterte at long overdue na ito. Pati yung mga kasapakat niya at nag-utos sa pagpatay sa war on drugs. Libo-libo ang pinapatay ni Duterte pero wala pang napapanagot. Kaya kailangan talaga ng hustisya ng ating mga mamamayan. Sinasabi natin dito na dapat ay yung kaso na ito ay matagal na, pati na rin siguro. Senator De La Rosa? Ang sagot ko dyan is conditional, no? Hybrid. Pwedeng yes, pwedeng no. Yes in the sense na nobody is above the law. Kapag mayroon siyang nagawang kasalanan, kasuhan natin. Pero kung wala naman siyang nagawang kasalanan, huwag mo siyang kasuhan base doon sa kaso ng ibang tao. Because guilt is personal. Huwag po nating ipaangkin kay Pangulong Duterte yung kasalanan ni Ninja Cops. Kaya po, after 3 years na tapusan sa pag-ulo, walang kaso. Meron ho naman kayo ngayong 15 seconds para mag-react po kay Senator De La Rosa. So, mismong siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng tao. Kaya kailangan siyang kasuhan. At ito, sino ba yung nagdisenyo ng mga policy na ito? Siya rin at nag-cause ng pagpatay. Maging si Senator Bato ay dapat kasuhan. Ma'am,
gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Yun nga, ang tanong ko, pakisagot lang. Kasi ang ordinaryong tao nagtatanong, porque congresswoman ka, hindi ka nakulong. Sila pag yung mga ordinaryong tao, kulong ka agad. Kung ito po ay nasa Kongreso, ay out of order ko po dahil wala siya sa tanong. No? At ang ginawa po natin na pagre-rescue, tama lang po yung ginawa ko na pagre-rescue sa mga teachers, sa mga bata na biktima ng mga harassment, intimidation at threat doon sa sinasabi ni Senator Bato na kaso. So kung sino mang mga teachers gagawin yon, no, yung ipagtanggol at sagipin yung ating mga teachers at mga estudyante. So tingin ko po ay walang mali doon sa ginawa po natin doon sa kaso. Now, Senator De La Rosa, may pagkakataon ho kayo na magtanong o mag-react pa rin sa posisyon po ni Representative Castro. 15 seconds po. Ano pong riskyo na pinagsasabi niya? Na yung mga parents ng mga bata mismo ay galit na galit sa kanya. Bakit ginamit niya yung mga kabataan para sa kanilang kapakanan? Walang riskyo nangyari doon. In fact, konbiktado ang asa sa kaso eh. There was no riskyo. Well, yung sinasabi naman po ng mga magulang na galit sa akin, ay ito ay gawa-gawa lang ito. Ito mga magulang na ito. So kung titignan natin yung mga magulang ng mga bata na talagang involved doon sa pag-aaral ng mga bata doon sa Lumad School, ay talagang nangihinayang sila doon sa pagsasara ng mga eskwelahan ng mga lumad. Dahil alam naman natin, kulang talaga no, sa serbisyong pang-edukasyon ang mga lumad. So talagang sila ay hinayang na hinayang at sinisisi ang gobyerno ng Duterte. Maraming salamat po kay Representative Castro at kay Senator De La Rosa. At yan po ang ating debate round.